Let me die. I know better than my ancestor. Mamatay na po ako, Panginoon, hindi rin pala ako iba sa aking mga ninuno. Wala palang pagkakaiba yung mga ninuno ko sa akin. Natuklasan po ni Elijah. Kahit siya po'y matapang po nagpababa ng apoy mula sa langit. Kahit sa isang panalangin o biglang sumasagot ang Diyos sa kanya, natuklasan po ni Elijah. Siya pala ay wala rin yung pagkakaiba sa ibang tao. Wala ko siyang pagkakaiba sa ibang tao. Kung yung ibang tao na isang matapang yung sinasabihan, wala kayong pananampalataya, natatakot kayo, wala rin pala siyang pagkakaiba. Sabi niya, I know better than my ancestor. Ganun din pala ako. Hindi porket matagal na po tayo Kristiano. Hindi porket marami na pong answer prayer. Hindi porket sabihin mo natin gumagawa po ang Diyos sa buhay natin sa mga himala. Magulang kapatid. Tao pa rin po tayo na walang pagkakaiba sa aking katabi o sa aking kapwa. Amen? Wala mo pa rin pagkakaiba. Maling kaloob lang ang Diyos sa atin. Meron lang po gusto ipagawa ang Diyos sa atin. Pero wag po yung posisyon natin. Wag yung anuman nangyari o kalalasan natin sa Panginoon ang para bang magpaangat sa atin kumpara sa ating mga kapwa mananampalataya. Ang isa, doon namin na lang kung matutuwa pag tinatawag kami ng rin. Although positionally ho, maaaring sabihin natin, medyo mataas ang kalagayan ko ng mga pastor. Pero hindi ko pwede umangat ako saan. O, mas angat ako sa inyo, yan lang kayo. Hindi ho. So, ang mata ng Diyos, sa paningin ng Diyos, pagtay-pagtay pa rin po. Meron pinapagawa ang Panginoon sa amin, meron din po pinapagawa ang Diyos sa inyo. Amen? Hindi po lahat pwedeng gawin ng pastor. Hindi po lahat pwedeng gawin ng leader. Meron po magagawa ang mga miyembro na hindi rin po magagawa ng leader. Ibig sabihin mo, pare-pareho lang tayo, pantay-pantay lang tayo. Natuklasan po ni Elijah, hindi pala iba sa mga ibang Israelita. Pwede natubarihan na siya propeta, pero pareho rin po siya ng mga tao. Tapang-tapang mo na, ngayon pala, iyak-iyak ka. Bakit? Tao pa rin po tayo eh. Naalala ko minsan, meron kong ito po sa mundo po ng artista, may narinig ko, sabi ko naman, kasi gusto niya na mag-solo eh. Sabi niya, pag nag-solo ka na, huwag mo kalilimutan na ang paa mo nakatungtong pa rin sa lupa. Ako rin po yung design. Huwag mong iisipin dahil magsusolo ka na. No? Aangat ka kaysa doon sa iniwan mo sa paa. Tanda mo, dapat ang paa mo ay laging nakatungtong sa lupa. Sabi, hindi po solo ka na o medyo sisikat ka para mag-iba ka na sa dati ng kasama. Ano yung pagkakas tayo? Mas lalo sa mundo ng Christianism. Kailangan po natin ang bawat isa. Pero sabi po ng New Testament, walang sino man ang pwedeng mabuhay sa kanya sarili na mo. Kailangan po natin ang bawat isa. Kailangan po natin ang ating kapatid. Kailangan po natin ang ating pamilya. Kahit kailangan po natin ang ating mga mahal sa buhay. Kailangan po natin ang bawat isa. Bakit? Wala ko tayong pagkakaibig. Kung kayo umiyak din po kami, pastor. Kung kayo minsan naguguluhan din ang mga pastor. Minsan sa mataas na pagtingin ng mga tao, natatakot ako kami. Bakit? Kasi pag nakita na, kasi pastor umiyak. Iba na ang pagtingin. Di ba? Bakit umiyak si pastor? Dapat hindi umiyak si pastor. Kasi pastor na yun eh. Balik tayo sa umpisa. Tayo po naglagay ng mga isipan. Pag pastor ka na, hindi ka na dapat umiyak. Bakit si Jesus umiyak? Hello?
Kaya umiyak si Jesus. Dapat diniyak yan, Diyos yun eh. Bakit umiyak po si Jesus? At kung babasahin na rin po ang Bible, may mga pagsasalarawan po ng Diyos ay umiyak. Bakit umiyak ang Diyos? Natuklasan po na ilalim. Tawag pa rin ako na hindi iba sa aking bayan, hindi iba sa mga Israelita. Meron pa rin ako kainahan. Yan po ang kagandahan sa kainahan. Marami tayo natuklasan sa ating bayan. Marami tayong natututunan, marami po tayo natutuklasan sa ating mga buhay. Kung saan? Doon sa ating mga natutunan, natuklasan, doon po tayo magiging mas mabuting Kristiyan. Hindi po natin hindi natin nakita yung kahinaan natin para bang magkaroon tayo ng pagtingin na mali sa ating sarili. So, ganito pala ako. Hindi. Kundi natuklasan po natin ang lahat ng bagay sa kabila ng ating kahinaan. Meron pa pala mga bagay na maganda na kung saan pwede mo matutunan sa ating kahinaan para sa gano'n. Mas lalo kung galing ng Diyos sa isang magandang kalagayan o bilang isang pananampalataya. Kailan po natin malalaman pag tayo ay mahina. Pag inaamin natin sa Diyos, pag inaamin natin sa Panginoon, hanggang dito lang ako, hindi po kaya tayo. Doon po tayo natututo. Amen. 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 Pangalawa ho. Bukuin muna, no? May natutunan, may natuklasan po siya. Pangalawa. Nagkaroon po siya ng kakaibang enkwentro sa Diyos. Ayon po sa kanyang sitwasyon. Verse 11 and verse 13. Nagkaroon po siya ng kakaibang enkwentro. Basahin po natin. Verse 11. The Lord said to Elijah, "Go stand in front of me on the mountain, and I will pass by you." Then a very strong wind blew until it causes the mountain to fall apart and large rock to break in front of the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake, there was a fire, but the Lord was not in the fire. After the fire, there was quiet, gentle sound. Verse 13, when Elijah heard it, he covered his face with his cloak and went out and stood at the entrance to the cave. Bagong enkwentro, bagong karanasan niya sa kanyang enkwentro po sa Diyos. Ang sabi po ng Diyos sa kanya, sige tumayo ka sa may isang bahagi ng bundok na yan, dadaanan ako, sabi ng Diyos. Tumayo po si Elijah pagkatapos isang malakas na hangin ang dumaan. Isang malakas sa kung saan yung bundok talagang nasira daw, pagkatapos yung bato nabiyak, ang kalakas. Pagkatapos po ng hangin na yun, wala ang Diyos. Medyo magugulat ka. Pero ang lakas ng hangin. Pero pagkatapos po ng isang malakas na hangin, wala ang Diyos. Pagkatapos yung mindolo, isang malakas na lino na talagang yung pundasyon ng lupa, nayanigo. Pagkatapos na isang malakas na lino, ano nangyari? Wala kami ng Diyos. Pagkatapos isang malaking apoy mo nagdaan. Pagkatapos po ng malaking apoy na yun, ano nangyari? Wala kami ng Diyos. Hindi mo tayo nagtataka? Hangin, malakas na hangin. Malakas na lindol. Malaking apoy. Lahat po yun ay sumisimbolo po ng kapangyarihan. Di ba? Kapangyarihan po. Kung saan, tanging ang Diyos lang po may ganun klaseng kapangyarihan. Tanging Diyos lang po pwedeng gumawa ng ganun katinding lakas. Dapat sabi ng salita ng Diyos, wala ang Diyos. Ngayon, kung titingnan niyo po ang buhay po ni Elijah, ang enkwentro po niya sa Diyos, iba. Ang enkwentro niya sa Diyos sa chapter 17, lagi kapangyarihan no? Yung takapang ng Diyos sa kanya. Aring ahad, hindi ulan. Hindi nga po ulan.